Bagong lahat, luma muna. May mga report na si Jimmy Butler gustong matrade before deadline. Preferred destination niya Golden State, Houston, Dallas at Phoenix Suns. Sa apat na yan, dalawa yung possible talaga, Golden State at Suns. Merong mga pwedeng kapalit sa Golden State depende sa hihingin ng Miami. Sa Suns naman, swap kay Bradley Beal dahil hindi makakapag-upgrade ang Suns hanggat hindi nila natatanggal si Beal sa kanilang lineup or payroll. After hindi umaten ng Christmas party ni Pat Riley si Jimmy Butler, agad nag-post si Pat Riley na nagiging distraction na sa team yung mga trade rumors na lumalabas ngayon about kay Jimmy Butler. Sinabi agad niyang hindi nila iti-trade si Butler. Parang ilang beses ko nang narinig yung mga katagang yun. Parang rule ni John Wall, itinanggi pero tinrade kinabukasan. Ganon din na nangyari dati kay Bradley Beal na hindi siya ititrade ng Wizards pero after nung statement nila, bigla nilang tinrade papuntang Phoenix Suns. Ang lumalabas na reason kaya nasa trade rumor si Butler ay nagsimula yun nung magtampo siya kay Pat Riley nung last off-season nang bigla siyang sinermonan ni Pat Riley sa isang press con. Ito yung tungkol sa sinabi ni Butler regarding sa Knicks at Celtics na kung hindi siya na-injured at naglaro siya baka pinauwi niya yung dalawang teams na obviously nantotrol si Butler. Ang sinabi ni Pat Riley noon, manahimik na lang si Butler dahil hindi siya naglalaro. Doon di umano napahiya si Tito, sumunod pa nang hindi siya binigyan ng contract extension. Kaso pwedeng bigyan ng Miami si Butler ng contract extension pero malamang hindi niya tanggapin dahil 1 taon lang ang pwedeng ibigay sa kanya base yon sa contract rule. Katulad yon ng binibigay kay Kevin Durant at dito kay Steph. Talagang mag-iintay sila next off-season dahil meron din mga checklist na kailangan makuha si Butler bago siya mabigyan ng extension. Ang another tampo ni Butler nung hindi agad dinenied ng Miami Heat yung mga naunang trade rumors sa kanya na nilabas pa ni Sam Saranya. Ang tumanggi pa doon yung agent ni Butler mismo. Dahil tama naman yung sinabi ni Pat Riley na hindi sila sumasagot sa mga trade rumors. Kahit nga sa injury ng kanilang mga player, hindi sila nagbibigay ng malinaw na update. Parang sa Clippers. Pero imposibleng hindi nila sinabihan si Butler na hindi siya iti-trade. Ang sinabi kasi sa report, gusto ni Butler na Miami mismo ang mag-announce na walang mangyayaring trade sa kanya. Hanggang sa lumalim ng lumalim yung trade rumors na ang preferred ng Miami na kapalit ni Butler hindi mga young player kundi yung mga immediate impact player. Sumagot na din si Coach Erik Spoelstra regarding sa trade rumors kay Butler na gusto nilang magstay si Butler sa Miami. Kung kailan pa meron ng damage, dun nag-declare. 2 beses ding hindi sumagot nun si Coach Erik regarding sa trade rumors nung tinatanong siya ng media. Dahil nga ang reason ngayon kaya sumasagot na yung management ng Miami dahil nadidistract na ang mga player nila lalo na si Bam Adebayo na malapit din kay Butler. Late na ba yung Miami Heat sa pag-declare nila regarding sa trade rumors kay Jimmy Butler? Kasi nakalagpas na ang 2 linggo at dun pa lang nila sinabing hindi siya iti-trade kung kailan pa nag-iintay si Butler since December 10. Kung hindi pa sumagot si Adebayo na nadidistract na yung team sa mga trade rumors kay Butler na base pa sa kanya, hinahandle naman ng management behind closed door yung issue. Pero ang gusto nga ni Butler di umano, publicly i-denied yung trade rumors. Parang kay Giannis lang din to na bigla na lang nawala nung nananalo na sila. Pero yung trade rumors kay Butler, supported kasi ng report ni Sam Saranya.